nga ba yung bagong way para ma-convert natin ang ating G-credit sa GCash? Tara, alamin natin. 4 months ago ay may in-upload ako na G-credit to GCash at ang gamit dito ay ang CIMB Bank. Pero maraming ang nagtag sa akin at nag-comment doon na hindi na nga daw ito gumagana. So kaya tinesting ko siya at totoo ngang hindi na tayo makakapag-convert. Pero akala ko nga nung una temporary lang yun eh. Kaya nag-antay ako ng ilang days na. Tapos ngayon 5 days na siya, still hindi pa rin talaga siya gumagana, so hindi na talaga siya gagana pa. Siyempre naghanap tayo ng ibang way pa para makapag-convert at ito nga ang gamit natin ay ang Union Digital Bank. Siyempre, para magkaroon kayo ng Union Digital Bank ay kailangan nyo mag-open ng account. May video na akong ginawa na ganito. Kung gusto nyo sundan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section or sa description. Siyempre, kapag nakapag-open na kayo ng account dito at na-verified na kayo, ay pwede na tayo mag-convert. So, ito na yung ituturo ko sa inyo. Siyempre, open lang ang ating Union Digital Bank app. At makikita nyo talaga dito na 0 pa dahil nga wala siyang laman. So, ang gagawin natin, syempre, ay mag-a-add tayo ng money dito. So, i-click natin itong plus or yung add money. So, yung next naman is pipili tayo dito kung ano yung gagamitin natin sa pag-convert. So, pwedeng Cebuana, pwede ring Palawan. Kasi natatry itong M. Lovillier tsaka yung Villarica. Pero yung Cebuana na try ko na, pati itong Palawan Express. So, ito yung gagamitin natin, yung Palawan Express. So, i-click ko na yan. So, dito sa Palawan Express, tandaan nyo na meron silang 25 na charge para sa transaction. Same lang din sila sa Cebuana, 25 pesos din yung fee nila. Ito nga pala sa Cebuana ay merong 20,000 na limit per day, kaya dapat hindi lalagpas dyan yung amount ninyo. Dito, kung makikita nyo rin na may minimum of 10 pesos. So, meaning kahit 100 pesos lang yung ilagay nyo dito ay okay lang. Basta syempre, maglalagay kayo para sa fee na 25 pesos at meron pa kasing charge para mismo sa GCash na 10 pesos. So, dapat may sobra pa kayong 35 pesos. Papakita ko yun sa inyo mamaya. Pero ako kasi, ang gusto ko, isang bagsakan na lang, which is yung 6,000 nga yung gusto ko. Kasi nga, syempre, malay mo magkulang yung 100, mag-a-add na naman ako. So, sayang yung charge. Dahil okay na, clinic ko na yung proceed. Tapos dito, makikita nyo yung breakdown. Ayan, dapat mamaya sa GCash, yung ilalagay nyo is yung 6,025 pesos. Kasi yan yung dapat nating bayaran. Tapos kapag okay na, i-click na natin itong confirm. Tapos yung next naman is OTP. Syempre manggagaling yan sa inyong cellphone number. Wait lang natin siya. Tapos kapag okay na is ganito yung lalabas. So itong code na nakikita ninyo ay iti-take note nyo to ha. Isulat nyo ng tama kasi ito hindi siya nakaka-copy or napipaste. Kaya dapat isulat nyo siya or tandaan nyo siya. Picturean nyo na lang para sure kayo. Gumamit na lang kayo ng ibang cellphone. So, itong code na to ay valid lamang sa loob ng 3 days. So, gumawa kasi ako niyan September 1. So, valid lang ang code na to hanggang September 3. Tandaan nyo rin na dapat tama ang letter at mga number at pagkasunod-sunod ng code ninyo. Kasi baka magkamali pa kayo at hindi nyo pa makuha yung pera. So, kapag okay na nakopya nyo na yung code, ay pupunta na tayo sa GCash. Tapos, kiklik na natin yung bills. Tapos, dito sa bills ay itatype ninyo yung Dragon Pay. So, madali nyo lang din naman niya makikita pagka search nyo is lalabas yan. Pero minsan hindi siya available. Pero saglit lang naman yon. Dito, unang-una natin dapat ilagay is yung amount. So, dito nagkamali pa nga ako kasi nga dapat ilalagay nyo dito is yung 6,025 kasi nga plus yung fee ni Palawan na 25 pesos. Kaya ang nangyari tuloy is inulit ko to. Tapos yung next naman na ilagay ko is yung code or yung reference number dito. So tandaan ninyo dapat tama yan. Lahat ng pagkasusunod-sunod ng letters, ng numbers. Kasi nga baka hindi siya magtuloy kapag nagkamali kayo ng miski isa lang. Tapos syempre yung contact number ninyo na nilagay doon sa inyong Union Digital Bank. Tapos yung email is optional lang naman yan kahit hindi nyo lagyan okay lang. Tapos click na natin yung next. So yan processing na siya. So dito makikita nyo na agad na may option na G-credit. So yan yung i-click natin para mag-proceed siya. Tapos, next naman is ko-confirm lang natin yung details. Tapos, tandaan nyo rin na merong 10 pesos na service charge dito sa Dragon Pay. So, bukod dun sa 25 pesos na fee sa Palawan, meron din si Dragon Pay na 10 pesos na fee. So, lahat ng fee na babayaran ninyo ay 35 pesos kung Palawan or Cebuana yung gagamitin ninyo. Kapag okay na, is click na natin yung confirm. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na nag-error siya kasi nga mali yung nilagay ko. Kaya binago ko siya, ginawa ko ng 6,025. Tapos, ayan, same process pa din. I-click natin yung G-credit. Tapos, confirm lang natin yung mga details. At ayan, processing lang. Nag-intay lang ako dito saglit.
Tapos, ayan na. Bukod nga dun sa 6,000 ay meron pang 35 na fee. So, ito, i-check na natin yung Union Digital Bank ko kung may pumasok na ba. So, kung makikita nyo dito is 0 pa rin siya kasi nga naka-pending pa siya. So, itong pending na to is hindi naman to matagal. Hindi rin naman to aabot ng isang araw. Pero sa akin kasi sobrang 10 minutes lang yata. Kaya huwag kayong kabahan kung medyo matagal siya or lumagpas siya ng 10 minutes kasi naman for sure papasok yan. So ito nga after ng ilang minutong paghihintay, na-receive ko na yung 6,000 dito sa akin Union Digital Bank. So ang dapat natin gawin ay i-transfer naman siya sa ating GCash. So ito madali na lang, i-click natin itong send money, tapos i-click natin itong to other banks and e-wallets. Tapos isi-search nyo lang dito GCash or G-Exchange. So, kapag nakita nyo na, is-click nyo to. So, dito, magsisend tayo via InstaPay or PesoNet. So, parehas naman yung free. So, pumili na lang kayo kung saan yung gusto nyo dyan. So, ang next naman is enter natin yung amount. So, ang nilalagay ko dito is 6,000 kasi ngayon yung kinash in ko kanina. Tapos, next naman, yung number ninyo sa GCash. So, ito yung number is i-double check ninyo. Mahirap na kasi magkamali kayo. Tapos, yung name nyo sa GCash. At kung anong purpose ninyo, bakit kayo magta-transfer. So, kapag okay na, is-click na natin yung proceed. Tapos, i-double check natin dito. So, kung nagkamali is pwede natin siyang i-edit. Pero kapag okay na, is-click na natin itong confirm. Siyempre, ang next naman is OTP. Kailangan yan. Tapos, ayan na, kapag okay na is, ayan na pinaprocess na daw yung transaction ko. So, dito nag-antay na lang ako ng text. At ilang minuto lang ang nakalipas, ay nakatanggap na nga ako ng text na nang-receive ko na yung 6,000 na aking sinend sa Union Digital Bank papunta sa aking GCash. So, ito medyo mahaba lang talaga yung proseso, pero maganda kasi ito, unlike sa CIMB Bank kasi, 5,000 yung pinaka-minimum na pwede natin doon i-cash out. Pero dito, kahit 500 pesos lang or 100 pesos lang, ay pwede kayong makapag-cash out or makapag-convert ng G-Credit to GCash. So, syempre nga, dahil nga medyo malaki yung fee nila, which is 35 pesos, mas maganda kung medyo tataasan nyo na yung pagko-convert para hindi kayo paulit-ulit, para hindi rin dadami yung fee ninyo or tataas siya or magmamahal. So, yun nga na. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang!